makita dito sa Pilipinas na pwede akong kumita kagaya ng kinikita ko nung sa Taiwan, kaya nag-decide po akong bumalik. So it was 2009, bumalik ako, pangalawang kontrata ko, pero yun ang pinagsisisihan ko. Yung bumalik ako ng Taiwan kasi nung time na yun, buhay yung nanay ko, umuwi akong nakakabaon siya. Kaya po ako dasal ng dasal, Lord, bigyan mo naman ako ng mas maganda opportunity. Yung opportunity na hindi ko kailangan mag-work abroad, hindi ko kailangan iwanan yung pamilya ko, pero kumikita ako at nakakatulong ako sa ibang tao. Yes! Alam niyo po, sobra ako nagpapasalamat sa Panginoon. Nakita ko yung lifestyle opportunity. Alam niyo kung kailan? Naka-schedule yung flight ko pabalik sa Taiwan for another 3 years contract. Nakapitos ako, naka-medical ako, may ticket na ako nung naka-attend ako ng presentation. Yung part 2, kaya sa mga dear guests po namin, huwag niyo pong papakawalan yun. Panoorin niyo yung second part nito, yung MDSO namin. Kasi doon po talaga nabago yung isip ko. Grabe. So, nung dumating ako ng presentation na to, sobra ako nagpapasalamat sa isang dating public school teacher. Sabi ko sa kanya, Ma'am, paano ko gagawin yung business na yan? And next week, flight ko na pabalik ng Taiwan. Nung sabi niya lang sa akin, Risa, pag babalik ka ng Taiwan, after 3 years, ganyan ka pa rin. Broke ka pa rin, walang savings, walang substansya na nangyayari sa'yo. At doon ako napaisip, oo nga no, ang tagal ko naman nang nag-abroad, pero bakit walang nangyayari? Ang sabi niya sa akin, Risa, gawin mo tong business na to, magpaturo ka lang. Lamig man dito. Magpaturo kasi we have the system. Sabi niya gano'n. Yung sistema na yun ang nagpa-GMD ng napakarami dito. Magpaturo ka lang lahat ng pangarap mo, lahat ng rason kung bakit ka lumalayo, kung bakit mo iniiwan yung pamilya mo, dito mo sa lifestyle sa kanutupan. Yes! Sobra ako nagpapasalamat sa kanya. Hindi niya po ako kaano-ano. Imagine mo, that day ko lang po siya nakita, nung araw ko lang din siya nakilala, pero yung pag-asa na ibinigay niya sa akin, sobrang laki. Diba? Sobra ako nagpapasalamat. International Marketing Director pa lang siya. But now, one of my mentor, Global Marketing Director, Ma'am Mitch Faustino. Palakpakan naman natin yung mentor ko. Sobrang bait niya, diba? Sabi niya, alam mo, Risa, teacher ako. Pero hindi na ako nagtuturo. Hindi na ako nagtuturo ng verb at verb. Ang tinuturo ko ngayon, paano magbago ang buhay ng Sobra akong nagpapasalamat. Kasi isa ako doon sa natulungan niyang mabago ang buhay, di ba? So, nung nangyari, nung nagpaturo yung isang dating OFW sa isang dating public school teacher, alam mo ba, kuya, kung anong nangyari kay OFW? Si dating OFW nagta-travel pa rin, hindi na nga lang bilang isang OFW, kundi turista ka na. Di ba? Ang galing. Kasi nung OFW po ako, lagi akong may baong pansit canton, sabon, para makatipid doon. Pero nung nag-lifestyles kami, alam niyo yung host natin kanina? Pumunta kami ng Singapore, yung maleta niya hindi na halos masara sa dami ng na-shopping niya. Grabe, di ba? Yan po yung mga pwedeng mangyari sa inyo. Nangyari sa amin, pwedeng mangyari sa inyo. Ang dami po namin travels, Luzon, Visayas, Mindanao. Akalain mo yon yung isang dating OFW, makakarating ka pala sa iba't ibang bansa. Di ba? Just last year, we went to Bangkok, Thailand. We went to Dubai, Abu Dhabi, Japan. Di ba? Grabe, pwede ka palang makapunta sa iba't ibang lugar. Di ba? Sa isang taon lang. Eh, sa Taiwan, 3 taon yun. Walang uwian. Imagine mo yun. Tapos yan, din-updated yung slide ko. Marami pa yan. Ano ba sinabi sa akin noon ni GMD Meet? Sabi niya, Risa, alam mo ba, pag gawin mo tong business na to, in 6 months to 1 year lang, I guarantee you, you can drive your first brand new car. Imagine mo, sabi ko nung una, buang ba sila? Kasi 6 years pa ako nagtumbling sa Taiwan, lahat ng racket, ang dami ko pong racket sa Taiwan. Bukod sa trabaho kong 12 hours, kasi 7 p.m. to 7 a.m. in the morning, pag uwi ko, ang dami ko pang racket, nagro-room-to-room pa ako ng mga paninda ko, di ba, kentang, ayan, alam niyo ma'am, yung kentang, pagkain po yun na nakabox. Tapos yung mga jacket, dami ko pong daming racket. Magbenta ng cellphone, maglinis ng bahay ng Chinese, pagaganyang mga tawag nito, Chinese New Year, ang dami kong racket. Sabi ko, bakit di man ako nakabili kahit tornilyo? Tapos dito sabi 6 months to 1 year daw, pwede, di ba? Yes! Kuya, totoo, nangyari yun! Yes!
months. Pero ako po, 1 year doing this business. Nilabas ko yung brand new car ko, hindi ako marunong mag-drive wala akong lisensya. Konsensya lang ang meron ako. Kaya po yung first brand new car ko yan, literal na pinag-practicean namin yan. Yung mga downline ko po na nagsalita kanina dito, hindi rin po yan lahat marunong mag-drive. Yung naglabas sila ng mga sasakyan nila, di ba? And ano pa, yung dati po kasi nung sumali ako dito, yung mga kapatid ko, yung tatay ko, lahat sila buraot, lahat sila ayaw. Kasi flight ko na. Sabi yung tanga-tanga mo, flight mo na. Bumalik ka sa Taiwan kasi sure yung sweldo mo doon. Diyan sa Lextas, di ka sure. Totoo naman, parang totoo, di ba? Kasi sa Taiwan, sure yung kikita ko 40 to 50,000 monthly. Sa Lextas kasi, sabi nga na dito, hindi ka sure kung 100,000, 300,000, 500,000 yung pwede mong kitain, di ba? Yung mga kapatid ko noon na yun, lahat sila buraon. Pero sabi sa akin ng mentor ko, Risa, huwag kang makikinig sa kanila. Huwag mong ipapanakaw sa ibang tao yung pangarap mo. Pangarap mo yan, ikaw at ikaw lang ang tutupad yan, hindi sila. Oo nga, no? Anyway, yung mga pangarap ko ngayon, para naman sa kanila. Di ba? Tayo, usually, ang mga dreams natin, para naman sa mga mahal natin sa buhay, di ba? Yes! So, alam niyo po, hindi ko pinakinggan yung mga kapatid ko at yung tatay ko. Dire-diretso ko itong ginawa. I was National Marketing Director nung nakabili po ako ng sarili namin condominium unit with 2-car garage. Di ba? Dahil lang po yan sa income ko sa lifestyles. Ano ba? Dito rin po ako nagkaasawa. Nung asawa ko po, isang dating pulis. Yes! PO1. Alam niyo yung PO1? Di ba? Yun yung pinakamababang rank. Yes, Tama ba? yes. Sa pulis. Oo. Natatawa yung mentor ko. Pero alam niyo po ba, during the pandemic time, bumili po kasi kami dito ng prime lot property sa South Forks together with my mentor. Di ba? Nakakatuwa yung story namin yan kasi one day, sinabi niya lang sa akin, Lisa, may lakad kayo? Wala pong ma'am. Sama kayo sa akin. Sumama naman ako. Hindi naman namin alam na bibili pa sila dyan. Yes! So kami din mag-asawa nakabili. Imagine Wow! mo, lote pa lang, worth 13 million, te. Yes! Yung mentor ko, that time, worth 15 million yung nabili nila. Imagine mo, sabi ng asawa ko nung pumipirma, grabe no, iiyak yung asawa ko kasi PO1 lang ako noon. Pero yung katabi natin dito sa village, dyan sa South Corso, po is a 4-star general, PNP chief, na ngayon ay senador. Senador ba to? Grabe no? Sabi niya, grabe talaga yung opportunity Senador ng ba to? Lextas. Ako, na dati lang PO1, na nag-resign. Pero katabi natin, kahilera natin, yung isa sa pinakamataas na sa, PNP, pinakamataas na siya, di ba? Yes! Oo. So, life-changing? Ang lifestyle opportunity? Oo, di ba? Nakakabago siya ng buhay talaga. And yan din po yung dala namin ngayon, ang aming pangalawang sasakyan na malapit na madagdagan ulit. And a farm lot sa Batangas. Lahat po yan, courtesy ng lifestyle income ko. Yung mga travel. At ito pa, yung pugot ko. Kasi mga OFW po ako. Yung sinasabi nila kanina na maraming naipon na resibo. Totoo yun. Ang naiipon ng mga OFW, usually resibo. Pero here in Lifestyle, dahil may nagturo, di ba sabi kanina magpapaturo, dahil may nagturo po sa akin, nag-mentor sa akin, yan po yung dumami sa akin. Savings account, di ba? Grabe yung lifestyle opportunity. Ano pa yung nangyari? Yung mga recognitions and awards, sabi nga ni Ma'am Leia kanina, bonus na lang yung mga yan. Ano na lang po yung mga yan, kumbaga ay, on the side. Diba? Sobrang ang lifestyle opportunity, ang lifestyle company. Very generous siya. Diba? Nakikita niya lahat ng ng gawa mo. And of course, my biggest why I'm doing this business, yung family ko. Sabi ko nga, dito na po ako nagkapamilya. Dito na po ako nagkaanak ng dalawang cute na babae. Diba? Alam niyo po, nakakatuwa dito, wala po kaming trabahong mag-asawa. Pero yung mga anak po namin nag-aaral sa OB Montessori. Wow! Tuition fee pa lang nila, mas mahal pa yung tuition nila kaysa sa isang instant direct. Mura? Ang package? Mura! Mura yung package natin, di ba? Oo, ang ituturo sa'yo dito, yung tuition mo na diniscuss kanina ni Sir Rafi, ituturo kung paano mabago yung buhay mo. Yes! Sa OB
School Montessori, kung saan nag-aaral yung anak ko, tinuturo paano magkulay, paano mag-drawing. Pero mahigit 100,000 ang tuition fee. Anong mas gusto mo? Di ba? Mura? Murang-mura yung ano dito. Kung paano ka makaumpisa dito. And of course, sabi ko nga yung father ko po, dati, 68 years old po siya. Nung sumali ako dito, may psoriasis siya, mayroon siyang emphysema, pinainom ko ng intra, gumaling, gumapo, bumata, nagka-jowa ate yung tatay ko. Ayan, buhay kayo pag yan ang kwento, di ba? And of course, yung akin pong growing team, kung ako po unti-unting nababago yung buhay ko, sila din unti-unting natutupad nila yung pangarap. Yes. Ganda po ng last class opportunity. And of course, hindi po lahat mangyayari yan kung wala po yung tatlong taong ito na nagmalasakit sa akin. Sila po yung nagtsagang magturo sa akin. GMD Mitch Faustino. Palakpakan naman natin yung mentor ko. Together with your husband, Sir Rocky, yung nag-discuss kanina. Mula umpisa, mula guest ako talaga. Sila na yung kasama ko. Imagine mo, pagkuha ng pera, kung paano ko makaumpisa, sila din. Grabe. And of course, Jeff D'Angeli Liwanag, sabi niya sa akin nung guest ako, nung nakita ko siya, alam mo ba, na nakatira lang ako dati sa squatters area at nagmumotor lang ako. Hiniram pa ng motor. Pero ngayon, dupat at Jeff D'Angeli. Kailangan ma-meet niyo sila, di ba? Yes. Para mapakinggan niyo yung kwento nila. And of course, GMD Pen Mendoza, the mentor of all mentors. Grabe po. Yung taong yan ang talagang nagmamalat, nagtuturo sa amin lahat dito kung paano mabago yung buhay namin. Sabi nga namin, paano kaya niya tayo napapagkasya sa puso niya, no? Yes. Oo, di ba? Yan po yung kwento ko sa Lifestyles. I've been with Lifestyles for 11 years now. Sa tingin nyo, kung hindi maganda yung Lifestyles opportunity, tatagal ba kami dito? Hindi. Nag-complan kanina, ilang taon na siya? 19, magto-20 years na sila. Grabe, di ba? Nakita ko ni Ma'am Mary Ann sabi niya, yung journey ko dito, totoo yun. Kaya na-inspired siya, bumalik siya ulit. Yes. Nag-repackage siya, another 2 Express Direct. Yes. Grabe. So ito po yung katanungan. Kasi ito rin yung tinanong sa akin noon. Risa, pag hindi mo gawin to after 3 years, nasaan ka kaya? Sa mga guests namin, sa tingin niyo po kaya, kung wala kayong gagawin, wala kayong gagawin kakaiba. Yan, kung ano yung ginagawa nyo ngayon, ganyan at ganyan pa rin. After 3 years or 5 years, nasaan kaya tayo? Ganun pa rin, di ba? Kasagutan ng marami, ganun pa rin. Pagka naman may tinext ka, kumusta ka na? Eto, buhay pa. Di ba? Pero katotohanan, ang sabi niya, hindi siya ganun pa rin. Kasi 5 years from now, kung ngayon ay 40 years old ka o 45 years old ka, after 5 years, ilang taong ka na? Tumatanda? Oo, tumatanda, di ba? So yan ang isang pagbabago na sa buhay natin, di ba? Kung noon, 5 years ago, ang utang mo 20,000, baka after 5 years, 200,000 na yan. Kung noon, ang maintenance mo isa lang, baka after 5 years, 5 na yan. Yes. Di ba? So hindi siya totoong ganun pa rin. Tama? Lumalala. May nangyayari. Pero sabi nga dito, imagine where you may be if you are willing to make a change. Naisip nyo ba kung ano yung pwedeng mangyari sa inyo pag gawin nyo yung Lifestyles opportunity? Yes. Yes. Na-imagine nyo? Yung kwento po namin dito, maaaring maging kwento nyo din. Diba? So, ito yung mga sinabi sa akin dati, pag gawin ko daw tong business opportunity na ito yung mga maaaring mangyari sa buhay ko na pwede rin mangyari sa inyo. Kasi nangyayari na sa amin ngayon. Number 1, more time to spend with your family and friends. Sabi sa akin, gawin mo tong business na to, yan ang marami ka. Kasi sa mga empleyado ngayon katotohanan, aalis sila ng madaling araw, tulog yung mga anak, tama? Yes. Uuwi gabi, tulog pa rin yung anak nila. Di ba nga si Ma'am Leia, kwento niya, hindi niya nasubaybayan yung paglaki ng anak niya. Di ba? Ako naman bilang isang OFW, hindi ko nakita, hindi ko man lang naalagaan yung nanay ko during nung time na may sakit siya. Which is yun pala yung request niya na sana umuwi ako at maalagaan mo siya. What do I mean? Wala akong time. Hindi ako nagkaroon ng time para maalagaan yung nanay ko.
Diba? Pero pag gawin mo tong business na to, marami kang oras para sa pamilya mo. Yes. Tama? Ano pa ang pwedeng mangyari sa'yo dito? More income than bills at the end of each month. Pwede yun. Kasi sa mga OFW or sa mga nagtatrabaho, di ba, maraming sa atin ay, babayarin. Andyan na si Manny, si Judith, si Jonah na ng wifi ko, Jonah na ng credit card ko, Mag-due na yung mga babayarin, tama? But here in Lifestyles, pwedeng ang mas marami ka income. Yes. Diba? Sabi nga nila kahit iyong kuryente, yung bills ng kapitbahay mo, pwede mong bayaran. Yes. Kasi yung kapitbahay mo, yung biyanan mo. Yes. Diba? Parang paborito kanyang manugang. Ma, magkano yung mo dyan, bills mo? 7,000 na din ako na magbayad. Wow! Galing. Tama? Pwede? Yes. Pwede. Ito pa ang maganda. Pag gawin mo yung last opportunity, sabi sa akin, pwede kang magkaroon yan. Freedom to work when, where, with whom you choose. Kagaya ngayon, maulan. Pag nasa work, ayaw mo sana pumasok, di ba? Kasi ang sarap ang mahiga. Ang sarap ang matulog. Kaya lang, sabi ng boss mo, kailangan mong pumasok. Kasi kung hindi ka papasok, sarado tayo the whole day. Wala tayong kita. Kasi papasok ka ngayon, di ba? May lagnat-lagnat ka, ayaw mo sanang pumasok. Hindi pwede. Di ba? Yes. Tapos sabihin pa ng boss mo, mag-overtime ka. Eh, birthday ng anak mo. Tama? Yes. Oo, nangyayari yun, di ba? Pero here in Lifestyles, you can decide. Yes. Sino yung gusto mong makatrabaho at kailan yung gusto mong magtrabaho. Yes. Kaya nga po yung mga dear guests namin, alam niyo po kung bakit kayo naisama dito? Kasi kayo po yung gusto namin makasama. Yes. Diba? We have the freedom to choose. Kayo yung gusto namin makasama. Yung mga taong nagdala sa inyo dito, nagmamalasakit ang mga yan sa inyo. Yes. O, diba? Ano ba? Ang pwedeng mangyari sa'yo dito, ito pa ang maganda. A life without utang. Ang sarap matulog na walang inaalalang utang. Tama? Yes. Oo, imagine mo. Yan sabi nga dito sa kwento, sa labas pa lang, nagyayakapan na. Pagpasok sa loob, ano kayang ginagawa nila? Ano kaya? Nagbibilang ng pera. Diba? So, ayan, pwedeng mangyari sa inyo dito. Lahat ng utang mo, pwedeng mapurad dito. Yes. Ano pa ang pwedeng mangyari sa iyo pag ginawa mo itong lifestyle opportunity? Ito. Take vacation as often as you like. Sino dito yung mahilig mag-travel? Kami. Sino dito yung gustong gumala? Saan mo gustong pumunta? Sa Brazil? Saan? Sulat nyo yung mga yan. Alam nyo po kasi pwedeng mangyari yan. Pwede kang magbakasyon anytime. Eh pagka, di ba nga, narinig nyo naman yung kwento ni GM Dilea? Nung nagtatrabaho siya, hindi man lang siya nakapunta ng ibang bansa. We were executive directors. First time niya palang pumunta ng ibang bansa nung pumunta kami ng Bangkok, Thailand. Imagine mo, CPA yun. Ang ganda ng trabaho. Hindi makapagbakasyon. Ganyan sa employment. Pero sa lifestyles, pwede kang magbakasyon anytime na gusto mo. Di ba? Kagaya na lang po nung travel namin sa, Japan. Sinabi lang ni GM, let's go to Japan. Wow, lahat kami nag-book na. Ito na po yung ticket. Pwede, di ba? Ano pa? Yan, ang sinasabi po dito. Pakibasa nga po. Totoo ba? Yes, di ba? Ang sabi nga ng marami, buti pa yung tindahan ni Aling Pilar, mayroong ladies' choice. Ako, wala ng choice. Yes. Bakit? Kasi sabi nga, kanino mo pinamigay yung choices mo, pinamigay mo sa asawa mo, pinamigay mo sa boss mo, sa mga anak mo. Pero sabi nga, life is a choice. May kakayanan ka na pumili. Diba? Kaya nasabi po dyan, your life today is the result of your attitude and choices of the past. Totoo? Yes. Oo, ano man yung buhay mo ngayon, ano man yung sitwasyon mo ngayon, lahat yan ay resulta ng mga desisyonan mo noong mga nakaraan. At wala na tayong magagawa dyan kasi nakaraan na nga yan. Tama? Yes.
menopause, mag-move on na tayo, besh. Yes. Di ba? Pero ito po ang tingnan yung maigi. Kasi sabi po dyan, your life tomorrow will be the result of the choices you will make Today. ano man yung pipiliin mo ngayon, today, itong araw na to, magkakaroon yan ng direct impact sa magiging buhay mo. Imagine mo, ano yung mapili mo today? 5 years from now, ano yan? Diyan mo makikita, di ba? Magkakaroon yan ng impact sa magiging buhay mo in the future with your family. So alam mo sa mga dear guests po namin, nung sumali po ako dito, punong-puno po ako ng takot. Yes, kasi umutang po yun. Uutang ako, paano ko mabayaran? Pera, wala akong pera. Inutang ko yun na supposed to be nga pang placement fee ko. Ang dami kong takot paano ito mabayaran, paano ko ito, ano mabalik sa inutangan ko. Alam niyo kung anong pinanghawakan ko lang? Yung faith ko. Yung mga taong narinig ko dito, na kung sila nabago yung buhay nila, posibleng mabago din yung buhay. Yes. Kung sila unti-unting natupad yung pangarap nila, mag-decide lang ako, matutupad ko rin yung pangarap ko. So, sa mga dear guests po namin ngayon, kumapit po kayo sa mga taong nagdala sa inyo, pag-usapan niyo pong maigi, paano mo ito uumpisahan. Kasi 3 years from now, 5 years from now, few months from now, kwento nyo ang maririnig din dito. With that, thank you so much and good morning. So glad you all to be on. Thank you, Global Marketing Director, Lisa